Si Ron ay siya yung nag-research ng mga news natin, no? Animals in the news. Buti na lang may good news, may bad news naman palagi. That's true. But kanina, yung tinugtog natin, after the break, tinugtog natin ang kanta Fly Like an Eagle by the Steve Miller Band. Yun ay, request ko yun para dedicated kay Manny Imperial. Happy birthday, Manny! He's celebrating his birthday this week. Happy birthday! Happy birthday to my dear cousin. Okay. At saka, gusto ko rin i-greet yung mga kaibigan ko, yung lagi nakikinig sa atin sa Australia, nandito sila ngayon sa Pilipinas. Oh, they're still Si here. Jaja and Robert De Leo from Australia. Kasalukuyan, nagbabakasyon sila dito. Kaya lang minalas-malas yung panahon palagi na yung, hindi typhoon, pero they're always stuck at home kasi tuloy-tuloy na yung ulan. Pero nakikinig sila sa atin ngayon. Oh, I hope you're enjoying the rains and the cool weather. Oo, kahit na may ulan, sana nag-enjoy pa rin kayo, Jaja and Robert. Ako din, Chris. I'd like to say hello to very special people. I'd like to say, first of all, to say hello to Anthony, phenomenal sister Paul. Alam mo, Anton, half of you is Filipino, so today's program is very important. Okay? Listen up. I'd like to say belated happy birthday, also happy birthday belatedly to Liz. Thank you for listening, and my very, very good friend, Jules. Okay. Narito po tayo sa studio. Kasama natin dito si, tulad na nasabi namin kanina, si Anson Tagtag ng PAUD, DNR PAUD, at si Joey Ayala, yung ating kilala at popular na recording artist. Magandang hapon sa inyo, Anson and Joey. Magandang hapon na Krista Maluz. Hello. Hello! At si Joey, medyo busy na siya dahil sineryoso natin niya yung request natin na kantahan niya tayo ng Agila. No, but I'd like to say thank you especially Joey because meron siyang package ngayon but he made it a point to be here with us. Oo nga eh. Talagang. Say hello. Wow! Agila. Is that part of the song? Yung sound effects ng Agila? Okay, so umpisa na natin, mamaya na lang tayo mag-break. Anson, ano ba yung sitwasyon ngayon ng Philippine Eagle? Magandang hapon muli at una gusto namin magpasalamat in behalf of the PAUD DNR sa pag-iimbitahan namin sa pag-iimbita ninyo sa amin para magpaliwanag tungkol sa ating Thank you for coming here. Okay. Ang ating Philippine Eagle, ito ay national bird natin kung nagsisimbolo ng Pilipino, pagiging matatag ng Pilipino. At maalala niyo, nung araw ang ating national bird ay ang Maya, pero ito ay pinalitan na natin ng Philippine Eagle. Kailan ito pinalitan? Ito magmula ng 1995. 1995. At bakit po pinalitan? Base sa aking nasagap na impormasyon, noong mga panahon yun na mag-iisip sila ng isang simbolo ng Pilipino na magre-representa ng matayog na pangarap, may powerful, at nakita nila na kagaya ng ibang bansa, halimbawa, may mga iba't ibang klase ng simbolo na pinipili para mag-represent kung ano yung mga katuuhan ng bansang ito o yung gusto nilang pangarap. Sa atin din, nakita nila lang yung Maya maliit at unang-una, hindi naman yun galing sa atin. Hindi naman ito native sa atin. Ito ay galing sa ibang bansa. Europe to eh, Eurasian Tree Sparrow. Kapamilya po. So, nakita na meron tayong Philippine Eagle. Ito ay sariling atin. Matatagpuan lang sa Pilipinas. Right. Malaki. At kung makita mo matikas Isa sa pinakamalaki sa mundo. Isa sa pinakamalaki. Hindi po ba largest? Isa sa pinakamalaki agila sa buong mundo. Okay. Pwede po ba niya sabihin ang pagkakaiba ng Philippine Eagle dun sa kalbong American Eagle? Well, kabilang sa maraming agila dito sa buong mundo, no? Actually, mahigit 200 ang uri ng mga agila. At ang Philippine Eagle at itong bald eagle, kabilang sa mga agila na malalaki, bigger animals. But ang Philippine Eagle, ang pagkakaalam ko, mas malaki ito sa bald eagle. Aside from Philippine Eagle, meron pa bang ibang eagles dito sa bansa? Maraming uri ng eagle sa ating bansa, pero generally, ang tawag natin yung mga agila.
Actually, mga 27 species Oh. of different kinds of eagles. Marami tayong katagawag dyan. May agila, may manog. Pero sa pangkalahatan, agila o ibong mandaragit. Ito yung mga yan tayo ibong naririnig. kumakain ng karne. Monkey eating, di ba? Monkey eating. Kabilang yun sa pwede nilang kainin. Saan ba nahanap itong mga Philippine eagle o monkey eating eagle? Ang Philippine eagle ay makikita sa Mindanao, dito sa Sierra Madre, sa Samar at saka Leyte, at doon din sa Cordillera region. Recently, na-discover namin na meron din palang Philippine eagle sa Cordillera region. Aha. Okay. Pero gusto ko sanang klaruhin, parang ang tawag sa Philippine eagle dati ay monkey eating eagle. Pero hindi naman pala monkey lang ang kinakain nito. I think yung nakita nung una, noong 1894, nung nagpangalan sa Pithecofaga jefferi, noong 1894, yun yung nakita nila kumakain ng monkey. But ano pa po ang mga kinakain ng Philippine eagle? Tama po yun. Nung una siyang na-discover, ang binigay sa kanyang pangalan ay monkey eating eagle. At dahil nakita nga na isa sa kinakain ng agila. Pero ay monkey. No? Pero nung mga kalaunan sa pananaliksik, nakita hindi naman pala agila, monkey lang ang kinakain. Marami siyang kinakain ng ibang mga hayop like snakes, mga rats, iba pang ibon. Pati na rin ang flying lemur. Actually sa Mindanao, ang pinaka-paborito niyang pagkain ay flying lemur, hindi po monkey. Right. Kaya naman minabuti na palitan ang kanyang pangalan ito, Philippine eagle. Ibig sabihin, pareho silang species at eksaktong parehong species, pero iba-ibang kinakain nila sa iba-ibang lugar. Ganun ba yan? Hindi po. Iba-ibang species ng eagles. Iba-iba. So, ang Philippine, pag sinabing Philippine eagle, generic yan, pero maraming klase? Philippine eagle is one kind or one species of eagle. But in the Philippines, there are 27 species of Philippine eagles. Correct. Okay. Ngayon, paki-describe ka po ang sitwasyon ng mga agila sa abayan natin ngayon. Ang sitwasyon ng agila kagaya ng nire-represent ng ating national bird ng Philippine eagle, masyadong maliit na ang kanilang populasyon. Kaya what do you mean po? From what to what, in what year to how many now? So, You said 300 now. Although noong na-discover ang Philippine eagle, wala namang population estimate na ginawa. Pero noong 1969, nung ini-evaluate yung tinatawag natin conservation status ng Philippine eagle, nakita na masyado nang mababa. Actually, ang sinasabi ng mga 100 individuals na lang. Kaya naman, siya ay nasabi na critically endangered. Talagang nanganganin maubos na kung walang conservation na gagawin, malamang in the next few years, siya ay mawala dito sa ibabaw ng mundo. But after 1969, may mga researches pang nagawa, mga surveys regarding Philippine eagles, and it looks like hindi naman talaga exactly na 100 lang. So actually nga, ang estimate na ngayon na ginagamit natin, mga datos base sa pananaliksik ay mga around 300 pairs ng Philippine eagle. Ano po ang nangyari? Bakit naging ganon kakunti ng agila? Napakarami pong dahilan. Isa po dito ang hunting. Patuloy na pag-hunting ng ating mga kababayan. Oo. Either accidentally or sinasadya. No? Minsan, kadalasan, actually, nahuhuli sila sa mga silo na intended sa mga baboy damo at saka mga usa. Kasi ang mga Philippine eagle, halimbawa pag nakakita siya na merong huli ang silo, bababa siya sa lupa, naglalakad. At kung maraming silo doon sa paligid, it gets caught there. Yeah, nahuhuli din siya. Kaya karamihan sa experience namin, yung mga sinusurrender na Philippine eagle, pag tanungin mo kung paano nahuli, sasabihin ay nasilo. Okay. At so meron tayong isang reaction galing sa isang listener
kay Jaya. Americans chose Maya as the Philippine national bird because they want Filipinos to be as meek and small and not powerful like the American bald eagle. So that's the reason Thank pala. you for that comment. Do you agree? Yeah, I think narinig ko rin yan na isang rason kung bakit nga ginawang Maya yung May ating- politika pala doon. Oo. So tama, Amerikano ang pumili ng Maya bilang simbolo ng bayan. Yes, correct po. Oo. Okay, so tanungin naman natin si Mr. Joey Ayala who's so serious into his music. Oh, nagbibigay siya ng ng music background habang Oo nga, nagkukwentuhan tayo dito. So, Joey, why? Kasi, we listen to your song, no, yung Agila. Ay, ang ganda, talagang nakaka-move yung lyrics niya. What inspired you to do this, to write and sing this song? May namit akong agila dun sa Eagle Center, Totoo. 1980s. Early days ng foundation. Tapos ano nangyari? Tapos si Ron Krupa, one of the founders of the foundation, so siya yung naiiwan dun, siya yung fundraiser nila. Kwento niya na pag nakakita ka ng agila, ang nakikita mo hindi agila. Ang nakikita mo, gubat. Oh. So the eagle is actually a flying forest. Okay. So kung wala kang makitang agila, ibig sabihin wala kang forest. Oo. That Kasi makes perfect sense. Kaya nga tinatawag siyang barometer species kasi it is a sign. Actually, hindi naman importante sa buhay natin ang agila eh. Hindi natin kinakain. Hindi natin kinakain Siya nga yung itlog. predator. Siya nga ang tama, predator. tama. Siya nga ang peste. Kaya binabaril ng mga magsasakayan. Saka ng kinakain niyang manok. diba? Inaagawan. Peste yan eh, ang eagle. Oo. Pero, barometer species siya. Ibig sabihin yan, pag may agila, may Okay ka gubat. pa. May gubat. Ibig sabihin, may kalusugan. Sabihin, maganda ang... Pag walang agila, ibig sabihin, hindi na malusog ang kapaligiran mo. Right. So, the eagle by itself doesn't mean anything really. Mhm. It's an empty symbol. Mhm. Wala yan. Wala. Hindi natin kinakain yan eh. Wala siyang economic value sa atin. Its value to us is as an indicator of the environment's health. I actually questioned myself noon. Bakit ba ako may pakialam sa agila? Eh, wala naman silbi sa akin yan. But then I realized na aside from the psychic benefit of having an animal around, sabi nga ng mga Indian, pag tao na lang ang natira sa mundo, ang tao mamamatay sa lungkot. Which I believe is I like true, that. no? Yeah. Psychologically, we will not exist as sane beings if there are no animals. Bubuang tayo, magpapatayin siguro lahat ng tao, pare. Totoo yun, totoo yun. Walang hayop. Itong agila na-meet mo, Joey, did it have a name? It was in a cage. I don't remember. One of the early breeders. Hindi Early pa si breeders. Pag-asa. Baka pinis pag-asa. Hindi, si You're ano, 19 years old. I think it was Pete. 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 Anong Kasi anong year Pete ko to? paga Jeperi eh. Si Oo. Pete ito. Anong year to? 80s pa to eh. Pete Ah, Kopaga okay. Jeffery. Hindi pa nagagawa yung stuffed toy. I think they were still experimenting with that stuffed toy eagle. Anyway, na-realize ko na, what's the use of reproducing eagles if you're not reproducing the forest? Right. So actually, when you're doing eagle advocacy, you're also doing reforestation advocacy. Right. Exactly. So, it's very important na malinaw sa isip ng mga tao yan. The eagle, by itself, is not important. What is important is the system that allows the eagle to exist. That is the reason why you call it That's why- barometer species. Oo, kasi barometro siya ng kalusugan ng kalikasan. Kung may eagle in the wild, ibig sabihin yan, meron Okay. kang may refrigerator siya, pinagkukunan ng pagkain, yung gubat. Okay. Oo. How many hectares to support one eagle, pare? How many hectares of forest? Ang base sa research, it looks like 7,000 to 10,000 hectares ang Isipin mo yan. forest territory. Para sa isang pair. Para isang pair. Pag nakakita ka ng isang paris ng agila, ibig sabihin may at least 7,000 hectares of forest. Yun yung mahalaga doon sa tao. Kasi yung 7,000 hectares na yan, kahit sabihin mo na kinain pa ng agila yung manok mo, okay lang kasi may 7,000 hectares ng gubat dyan eh. Tama. Oo. Di ba? Oo. Pero, which brings us to, ang dami na natin environmental laws. Meron pa tayo ito, di ba, yung law protecting the agila, yung Republic Act 6147. Bakit nangyayari pa ito? Bakit dapat yan yung law is protecting the eagle and its habitat, the forest? O dapat nga ganun. The more laws we have, sabi nga ng mga matatanda,
ang batas ay para sa tao na walang dalang batas. If you do not have the inner law, then you need laws. The more laws we have, the more lawless we are. Oh, ganda yun ha. Pwede ka Di ba? mapakot dyan. Tama. Di ba? Kung tignan mo, ikaw pare kang kanay ka. Tribal law is not written. Alam mo, nag-agree ako sa sabi ni Joey. Sabi nga, ang batas nga talaga para sa mga hindi na walang natural na kaisipan para pangahalagan yung ating kaligtasan. Kaya nga ang actually sa ang naghahat ng Philippines, yung makikita natin na yun yung mga taong kulang talaga sa kaalaman tungkol sa mga batas na to. Natural laws. Oo. At yun nga yung gusto nating paluwigin sana na bahagi sa mga tao na meron tayong batas talaga na nagbabawal para sila ay hulihin. Meron tayong tinatawag na Republic Act 9147 na tumutukoy hindi lang sa agila kundi sa iba pang uri ng mga buhay nila na kung maaari ay huwag silang hulihin dahil marami sa kanila ang nanganganak ng maubos. Okay. Pero Joey, may sinabi ka kanina na baliwala yung mga batas kung wala kang inner law. Paki-explain naman ang lalim. Oo nga. Ang lalim! Pag ang tao may natural ethics, no? May natural kang pakiramdam ka anong tama o nang mali. Hindi, you won't run afoul of the law. The law is not for you because you already carry an inner law. The more you are dependent on an external authority to tell you what is right or wrong, the more laws your society will have. Pero paano The yun, more Joey? lawyers there will be. Eh kaso Joey, iba-iba tayo. That's not Paano good. yun? Exactly. That's what you need laws for. Oo, you need laws for the common. Alright. Oo. Okay. Pero most people are not lawbreakers because most people can tell when something is right or wrong. Alright, Oh, okay. diba? It's getting more and more interesting. Ang oras po ngayon ay 35 minutes makalipas ang ika-isa ng hapon. Ipagpapatuloy po natin ang diskusyong ito at maya-maya pagbalik namin, papakinggan po natin si Sir Joey Ayala awitin ang Haring Ibon. 61.7 91.